Ano tinanggap mo? Pahalagahan mo. Anong nakilala mo? Maging totoo ka sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Katotohanan, itong aking tinuturan. Sino ang totoo na nakilala ang katotohanan na di nakalaya sa kamalian? Kaya kung paano noon, pagbabata ni Eliseo, nakinabang siyang ganap. Sapagkat sa kanyang katapatang pagmimithing matularan si Elias, nagkaroon siya ng pagnanasang huwag siyang iiwanan hanggang makita niyang siya'y pumailan lang. Buhay po ba ang Diyos? O tao, naniniwala ka bang ginagamit si Constancia? Nagtitiwala bang mga alagad niya? Kung magkagayon mga minamahal ko, sinong sa tuwinang tapat na naghihintay na hindi aabutan? Buhay po ba ang Diyos? Sino ang tapat na sa tuwina'y tumatalima na di magagalak sa kanyang alay? Sinong sa tuwina'y nakikipagtotohanan na hindi niya matatamo kanyang kahilingan? Kaya mula noon, magpakailanman, sino man ang mabuhay, hindi namamatay, kapangyarihan ng Ama sa inyong tao na kanyang minamahal. O tao, kung noon nagbahagi siya at ng Kristo'y binahaginan, ito kayang panahon ng Espiritu'y mamatay ang pagbabahagi? Kailanman ay hindi mga tao na minamahal ko, bagkus kang panahon ng Espiritu, patuloy ang pamamahagi. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Tao lamang ang ginamit mula noon magpahanggang ngayon. Subalit ang sino mang nakarinig ay tuwirang may pandinig. At sino mang nakatanggap ay tuwirang nangagalak. At sino man ang nagtanto, tuwirang nakaunawang lubos. O tao, mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sadyang buhay ang Diyos. Sapagkat kung hindi po buhay ang ating Panginoon, siguro po wala tayo dito, ano po? At kung hindi naman po siya ang nagkaloob nito, wala pong pinagkaiba sa panahon ni Elias. Naghihintay si Eliseo na may babahagi sa kanya yung kapangyarihan niya. Kayo naman po, bilang mga nagpapagamot, ano naman po ang hinihintay nyo para may pakinabang kayo sa Espiritu? Hambing po kay Eliseo na nagbabata, sinusundan-sundan niya si Elias. Kayo po, sino po ba sinusundan niyo sa dakong ito? Si Apo Kunching po ba? Si Apo. Ay, kumusta ka na? Mga minamahal, nakakagitla po ba kung halimbawa nakita mo yung kapwa mo sa dati palamura, ngayon tahimik na? Nakakapagtaka po ba na sa dating tsismosa, ngayon nakapinid na? Kaya wag na po kayong magtaka kung may tumungo rito na naiba. At wag na rin kayong magtaka kung hindi nagbago tungo ng tungo rito. Sapagkat marami pong tukso sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, maliwanag ang tapat, may pakinabang. Maliwanag ang naghintay, may nasilayan. Maliwanag ang nagbabata, ay mayroong kakamtan. Kaya, pwede po bang hindi naman nagbatay, may nakamtan siya? Halimbawa po, dalawa kayong namimilmit ng isda. Nandyan kayo sa tabi na yan. Ngunit dumating yung may-ari. Sabi niya, ay wala kang isda diyan. Naanod na ng baha. Ngunit nagmimithi kang may makuha kahit ulam lang.
Naanod man ng baha, ang isda'y lumalangoy, di po ba? Kaya kaya niya muling bumalik sa ilog o kung sang sapa man, sapagkat hindi naman kung saan tumungo ang isda, doon na lang siya. Hindi naman po ganon, ang isda lumalangoy, kaya kung tinangay man ang baha, sigurado may magbabalik sa sapa o sa ilog. Tama po ba? Ang dagat lang ang di binabaha. Totoo po ba yan? Sapagkat ang dagat ay malalim na at wala nang daratal sa kanyang ibang baha, kundi siyang magbibigay ng baha. Dahil po bang Diyos? Dahil po bang Diyos? Kaya mga mahal, ngayon ang isa, dahil matyaga siya, nagbatabaga. Kahit tirik na ang araw, ayaw niyang lumisan, sapagkat nananalig siya na ang isda'y lumalangoy at maaring magkaroon ang sapang kanyang kinalalagyan upang siya'y mamingwit, makakuha ng ulam. Aba, yung isang tamad at walang pagtsatsaga, pagbabata, lumisa na. Kamukat-mukat mo, kaya pala nagmamadali magtotongit siya. At nang makita niya, dumaan ang kapitbahay niyang kasama niya. Abay, ba't nakahilerang isdang daladala? Sabi niya, anong nahuli mo? Tonghit. Ako eto isda. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, magagalit kayo kay Apo Kunching. Bakit kaya laging sinasambit ni Apo Kunching yung tonghit? Kasi po maraming tumutungo rito pala tonghit. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano naman pong pakialam mo sa amin, Apo Kunching? Bakit sinabi ko bang tumigil ka? Wala naman din akong sinabi sa iyong huwag ka nang magtonghit. Kaya lang kung tatamaan ang puso mo at malilinisan, ikaw mismo magsasabi, ayoko na. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tulad din ni Eliseo, kung natakay siya sa mga propetang nakakasalubong at sumasalubong sa kanya, at nasabi niyang, kukunin na rin pala siya ni Yahweh, hindi na siya sasama. Ay, titigil na o tutugot na siya. Subalit, nang dahil wala siyang pakialam, ang gusto niya ay sumama kay Eliseo. Kahit sa huling sandali, nakita niya ang pag-akyat niya at nagilala siya. Paano naganap yaon? Kaya sumisigaw siyang, Ama ko! Ama ko! Kahit ang gatiting lamang. Yun bagang ibig sabihin niya? Upang makaligtas sa Israel. Buhay po ba ang Diyos? Anong ibig sabihin po, mga minamahal ko? Gayon din kayo. Gayon din kayo, mga mahal ko. Kahit gatiting na pananalig at pananampalataya nyo, kung nagbabata kayong tumatalima at sumusunod sa Kristo, maaring ang bata ninyo ay pakinabang sa karamampot ay lumago. Dahil po ba ang Diyos? Dahil po ba ang Diyos? At maaring gaano man kalalim ang tinatawid mo, mahahawi rin sa pananalig mo, sapagkat may Diyos amang makapangyarihan na taglay ang lahat ng makabuting gawa dito sa lupa. Kaya tao, tandaan mo, hindi mo kayang magpatigang ng isang ilog. Hindi mo kayang magpatigang ng isang sapa. Ngunit ang Ama kaya niyang patigangin yan. At kaya niyang muling sidlan at umapaw. Kaya tao, kung malalim ang pananalig mo, magagawa niyang sidlan ang wala kang laman. Magagawa niyang paapawin ang karampot lang. Dahil ba ang Diyos? Dahil ba ang Diyos? Katotohanan, itong aking tinuturan. O tao, nagbabasa lang ang tao, gayon lang ang kwento. Si Eliseo pala ay inakyat ng ipo-ipo. At may bumaba palang mga kabayo na apoy ito. Ganon lang tao, sigurado ko sa inyo. Habang binabasa mo ito'y walang daratal na mensahe sa iyo, kundi ang talambuhay ni Eliseo, siya lamang natutunan mo. Subalit sa karampot na bahagi sa inyo, malawak ang naabot ng salita ko.
Ang katotohanan ay katotohanan, at ang kabutihan ay kabutihan, at ang sino mang tumupad sa katotohanan, may kabutihan siyang taglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ikaw ba'y hindi makalakad? Ikaw ba'y may bukol? Matyaga ka bang tulad ni Eliseo? At nananalig ka bang ang kapangyarihan ng Ama ay may bibigay sa iyo ang kagalingan mo? Sumunod ka. Makinig ka. At ikaw ay may gantimpalang nakalaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, katulad mo ba si Eliseo, na di alintana kung 3 bayan man ang tinahak? Ikaw, isang lugar lang ang tatahakin mo, sasabihin mo pa'y malayo ka. Tama ba mga mahal ko? At kapag pagdakay hindi ka na gustong bumalik, sasabihin mo pa'y malayo ka. Pagdaka gusto mo na may pagdaka karaka-raka, kagaling ay kakamtin, ayaw mong magbata. Maliwanag ang katotohanan, propeta man, nagbata. Hinirang man, kahit hari, at sino siya, nasakitan, nagbata, naghintay, hanggang tuwirang maibigay ang kaganapan ng tagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Walang pinagkaiba sa gusto mong umasenso, subalit gusto mo ay nakaupo lang sa silya. Walang pinagkaiba sa gusto mong mag-ani, ngunit gusto mo nakatitig lang sa bukid mo. Walang pinagkaiba, gusto mong makasuot ng magandang damit, ngunit ayaw mo maglaba. O tao, mahal ko kayo. Ang lahat ay may paraan, gamit ay sentido. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga may sentido ko mo ng tao upang gamitin ang isip nyo at gawin kung papaano ang marapat ay tubdin mo at ang maganda ay tularan mo. Magandang umaga, mga minamahal ko. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang nakuha? May nakuha po ba? Ano po nakuha? Ay, siya nakikinig. May nakuha na? Oo. Ay, may nakuha na siya. Malaki na siya. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa po, nagtitinda ka. Nakahilera kayo, parehas ang tinda ninyo ay kangkong. Ngayon yung kangkong na yan ay may pagkalanta. Hindi ka marunong mamaraan, lahat kinarga mo, nilapak mo. Dahil gusto mo, lahat ay mabenta. Sa dami nyo baga, kung mamimili 100, siyempre suki-suki yan. Subalit yung matalino, hindi nalantahan sapagkat kinukuha niya lang yung kayang ibenta at kapag wala na, kumukuha upang magdagan. Buhay po ba ang Diyos? Ano pong ibig ituran sa inyo mga mahal? Kung lahat ng papasok sa utak ninyo ay tatanggapin nyo, mahihirapan kayo, matitigang ang utak nyo. Tao, yung maganda lang ang ipinid mo sa utak mo at ipanahan mong totoo nang laging sariwa ang balita sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat katotohanan ang tuturan ko kung pinasok mo ang galit ka kay Pedro, pinasok mo ang huwad na Pedro, pinasok mong muli ang puot na Pedro, pinasok mo na naman si Juan, dumatal na naman si Ano. Pagkatapos laksana, aba, utak mo'y palyado na, hindi na kaya mag-isip to, manghuhuli ka ng tutube. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, tandaan niyo, upang laging sariwa ang isip nyo
at laging maliwanag na totoo, tanggapin niyong mabuting balita